Women's Month karon. So last Sunday, ang nag-preach kay si Sis Jayan. So karon, kay ako na pod. Pero before ta magsugod, sige daw, tanawa sa imong katapad. Na-bless ba ka sa iyang kinabuhi? Nalipay ba ka nga tapad mo karon? Amen. And, sige daw be, igawas na mga notebooks, mga pen, mga Bible nato, and let's listen to the Word of God. Sige. Okay. Sige. So church, before I start my preaching, na ako'y question na gi-present. Ang question is this: what is success to you? Sige daw church, say the word success. Tanaway mo katapat, ing na siya success. Sige. Now, pangutana imong katapad, unsa ang success para sa imuha? I believe some of you will really say, success for me is makapasa sa board exam. Success for me is makatrabaho ko sa DepEd. Success for me is magka-car, unsa pa na, magka-house and lot. Or ba sinay uban diri mo ingon na, success for me is makauyab dayon ko. Ay, Jesus. Pero, I believe that most of you is now thinking na ang success jud is intimate na relationship kay Jesus. Amen ba? Amen. And I know, mao jud na halos tubag sa tanan. But the question is, wala ko nagahulat na mutubag mo about Jesus. Because I know that you will really answer intimate relationship kay Jesus. Ang pangutana diriya, tinud-anay ba na ato ang gikinabuhi, na we are really aiming for that intimate relationship with Jesus. Pwede kay ta moingon na, yes, ang success for me te, kay magkaroon kog personal nga relasyon kay Jesus. But the deeper question is, imo ba nang na-experience karon? Imuha ba nang giput to action? Imuha ba nang gi-apply? Imuha ba na siyang giput to life? Because it's very easy to just say intimate relationship with Jesus, pero lisod kaayo na siya ibutang sa real life na jud. Another, sige, what if mangutana ko, unsa ang inyong ginahimo para mahimo mong healthy? Of course, mayon jud mo mukaog gulay, mag-exercise, pero ang pangutana, ginahimo ba na ninyo every day? Ginahimo ba na ninyo every week? Sayon kay iingon, pero lisod kaayo buhaton. That's the point of this question. Another, have you ever chased success so hard that you felt empty inside? The world is telling us na ingon-ani ka dapat by the age 20. By age 25, dapat ingon-ani na ka. After nimo makapasa sa board exam, dapat na nakaitrabaho. Pag minyo na ka, dapat magkaanak dayon. Pag nanapoy anak, dapat ingon-ani mong anak. Daghan kayo ginaingon ng kalibutan to the point na ma-feel nato na empty na ta inside. Now, tanawa imong katapad. Kana siya na tao, gina-chase ba niya ang success nga nagahatag lang di ay og emptiness right after ma-achieve to na success? Sige, many of us spend our lives chasing success not because we truly love success, but because we are driven by pressure, by fear, and expectations. Ang uban sa atua, sige gukod sa panalangin. Nakalimut ta nga dili dapat ang panalangin ang gukuron. Dapat ang atuang gukuron ang source sa panalangin. Kinsa ang source sa panalangin? Jesus. Muna, tarunga kung kinsa imong ginagukod. Mas nagukod-gukod ka dirag crush nimo na dili ra pud ay maimuha. Kay wala sa plano ni Lord. Muna tarunga jud kung kinsa inyuhang ginagukod. Another thing is, daghan kay sa atuang dili man jud kaayo competitive. It's just that na-pressure lang ta tungod sa expectations sa mga tao around us. Na-pressure ta sa mga gina-expect sa atuang mama,
sa atong papa, na pressure ta sa atong mga kaila, sa atong mga classmates, at the same time, sa expectations, weird kay tag-utok. Usahay, mag-set tag expectations na imposible kayo ma-achieve, ang ending, kita rapod ang mag-fail. Ngano mag-set, magtaas na expectations, ngano i-challenge man jud ang self sa taas kay na expectation na kabaluman ka, na at the end, ikaw rapod di ay ang kaunon ni Ana. And, sige, murag seryoso malagi kay takaron. Sige, balik ko na to ha. We are driven by, yung sa pinakauna, pressure. Sunod, fear. Sunod, expectations. And I believe, each of us karon na ay kanya-kanyang ginabit-bit na pressure, fear, expectation. And ang pinakaano jud is, ang kalibutan mang good, daghan kaayog mga expectations sa atua. Labi na ang social media, Facebook, di ba? TikTok, Instagram, dapat ingon ani ka, dapat ingon ani ka. Tapos pag dili nato na mahimo kay feeling nato, oh, pildi na ko. Oh, dili na ko ka ano-ano. Kay daghan kay tag nakita sa ato ang palibot. Pero kani siya, naatay 3 ka-portals of fear. And kanina mga portals, makita ni sa toang body. Careful ta, unsay ginabutang sa toang eyes, ginatanaw, ang atoang ears, and atoang mind. So in short, tanan jud ta is naga-aim maging successful. It's just that because of too much fear, too much expectations, ma-pressure taog ahat. So natay 3 ka-portals sa fear. Atong mata. Sige, tanawang mata sa imong katapat, be? Beautiful eyes ba na? Makita ba nimo sa yaha ang mata ni Jesus? Or maraglahi na siya na mata kay way tulog-tulog. Nasubraag ka pressure og skwela, ang ending wa na tulog-tulog, ang health ang naapektuhan. Sige. Ang pinakauna, eyes. So i-base nato siya sa Numbers 13 verses 31 to 32, katong time nagisugo ni Moses ang 12 ka spies na muadto sa land of promise. Unsa tong land of promise? Ang land of promise, Kanaan, ang Canaan. So gisugo ni Moses na muadto ang 12 spies sa Canaan. Katong 12 ka spies, gina-represent nila ang 12 tribes sa Israel. 31. But the men who had gone up with him said, "We cannot attack those people. They are stronger than we are." 32. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, "The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are great size." So unsay point diri gisugo ni Moses ang 12 spies, ang representations sa 12 tribes of Israel na muadto sa land of promise. Kay gusto ni Lord na i-check nila kung unsa ang gi-prepare ni Lord dito Daghan kay prutas, daghan kay mga pomegranates, like as in present dito tanan. Pero unsa ang nahitabo sa mga spies? Pagbalik nila, wala nila gi-emphasize ang blessings nga naka-prepare na. Ang ilang gi-focus ang kadagko sa giants, ang mga Nephilims nga naa dito So kung tanaw nato, dito sa kaninga chapter, pag adto nila sa land of promise, nakita day nila ang giants, ang mga grupo ni Goliath. Nakita dayon nila ang mga Nephilims. Pero inside pod, sa land of promise, naaman po dito ang blessings. Naa dito ang grapes, ang pomegranates, ang figs. Naa dito ang gipromise ni Lord. Mo'gay siya gitawag na promised land, kay giprepare to ni Lord na land para sa mga Israelites. And then weird kaayo ang 12 spies. Sa 12 ka spies, ang 10 sa ilaha ni uli nga naghatag og bad report. Ana din sila, di ta mo ato dito. Mapil dita, dagko kay mga kalaban. Pero naay duha nga nagpabilin. Naay duha nga wala na hadlok. Si Joshua from Ephraim
and si Caleb na from the tribe of Judah. Silang duha, wala na hadlok. So unsay point aning a verse. Sometimes, mahadlok ta. Puno kay tag-fear, kay ang atong mata, ginahatagan ta og problems dayon, and later on, dili nato makita ang blessing. So imagine namin, ana siya, awang picture. Ilang, gi-magnify ang giant. Ilang, gi-focus ang danger. Ilang, gi-focus ang kalisod to the point na wala nila nakita ang mga panalangin. Sometimes, ingon ani tagmata. Pag naganitay problema, yaw-yaw dayon. Pag naganitay problema, dili na ko lisod man na. Wala pagani ni mo gisugdan. Napoy uban sa atoa, na wala pala na ng problema, makalimut ta nga nadi ang promise ni Lord after sa problem. Why not i-change ang atong makita? Instead na atong padakon ang mga problema, why not atong padakon ang blessing? Do not let the size of your problems blind you to the greatness of God. Amen ba? Amen. Miskan paunsa na, kadako ang imong problema ginabitbit, always remember not your situation but His possession. Miskan unsa pa na kadako ang problem, miskan unsa pa na kalisod na struggle, miskan unsa pa na kagrabe na expectation sa mga tao na ginahatag sa imuha, always remember, dili ang situation, dili nato ma-change ang situation, but we can change the way we respond, the way we react sa situation. And that is, dili i-focus ang problem, i-focus si Lord. Kailangan siguro tag magnifying glass, di ba? The more nato siya i-zoom, the more siya mudako. Usahay, gamay ra kay ng problema, kita ra gyud ang nagpadako sa problema, maunang naglisod na tagbaklay kay gikarga ang problema nga dili dapat ikaw lang ang mokarga. So tan-awa imong katapad, kargador na ba nagnawong? Ngano sige magkargag problema nga dili man dapat kita ang mubitbit. Ihatag na kay Lord na problem. Kargador kaya payat pa jud kaayo, wala na jud. Wa na jud, naunsa na jud. So ingna sa imong katapat bit, dili ka kargador. Dili ka kargador. Ay patakag karga og mga problema dara. Amen ba church? No, amen. Instead, tanaw na to. Why not? Ay, wait lang ha, walang picture. Kani. Fear often sneaks in when we compare our journey to others. Usahay, dali na kay ta mahadlok because we are always comparing. Sige tag compare sa atong progress sa ubang tao. Tanawa ang nakared. Do not measure your chapter 2 against someone else's chapter 50. Sige kag compare sa imong katapad, hala, hawd kay siya, hala, bright kay siya. You only see the product. You only see the result. Pero wala nimo nakita pila na kaadlaw ay tulog-tulog kay sigig study. Wala nimo nakita pila na kaadlaw niya giampo, pila na katuig giampuan ang imo lang gitanaw ang result. In short, tanawa imong katapad, ayaw kumpara. Ayaw compare. Wala ka kabalo, kita ka sa Facebook, hala, nag-post na dayon siya house and lot. Kaedad raman mi. Ako lagi kay miskan yuta, wala. Ako lagi kay miskan payag, wala. Nag-dorm ra pa jud ko, nag-board ra pa jud ko, tapos wala pa jud ko pambayad every month. Same lang man unta mi edad. Pero question, sa pag-post niya og balay, ang nakita lang nimo ang gi-post na balay. Pero wala nimo nakita pila ka adlaw na niya gihaguan, pila ka adlaw na niya gihilakan, pila ka tuig na niya giampo dira kay Lord. So again, do not measure your chapter 2 against someone else's chapter 50. Nganuman, ikaw lang ang ma-pressure. Ikaw lang ang magtaas og expectation to the point na at the end, ikaw rapod ang masakitan. So again, ayaw og compare. Amen ba church? Amen.
At the same time, weird kaayo, no? Kay the moment man good, pag compare tag successes, diriya na pud musulod ang envy. Weird ba ng envy, no? Masuya na ka, dili dapat ako dyan number 1, dili ako dyan dapat top 1, dili dapat ako dyan pinakahawod. Grabe na kataas sa imong garbo. To the point, nagipataas ni mong kaugalingon, ug wala na di ay si Lord the moment naging successful ka. Sakit kay na. Imagine, the more ni mo ginapataas ang imuhang garbo, the more ka nagataas, pag iwala na ni Lord, sakit kay kagbagsakan. So careful ta sa envy. And measuring yourself against others steals your peace. Ayaw sig compare. Ayaw sig compare sa iyang na-achieve, sa imong na-achieve karon. Because tanan na atong ginakumpara, wala bedyo atua. Gikan rin tanan kay Lord. Wala tay angay ikapanghambog, miskan unsa pa nakataas imong grado, miskan unsa pa nakadako imong sweldo, miskan unsa pa nakagwapo imong balay, miskan unsa pa naka-high-tech imong sakyanan, tanan nga naata, gikan kay Lord. Tapos ipanghambog pagyud nato na wala ang glory ni Lord. Amen ba, church? Amen. So careful ta sa atong mga pagbati. Another portal, ang ears. So careful ha, sa Facebook on niya. Kung kabalo ka, murag nasuya naman ko'y unfollow dayon. Ayaw ibibibibi ang imuhang mata daraa. Oh, mo gani pagkakita nga yung friend nag-post dayon nga nasi balay. Ya kabalo na ka, na imong friend ang makatrigger sa imuhang giklik pa jud ang iyang pangalan. Nakita tanan picture. I-unfollow diretso. Second, ang ears nato. Sige daw, hawiri daw ang ear sa imong katapad. Katapad, ay sis? Ano, kit-kit kayo, ha? Ang second portal is ang ear nato. Diretso ta church sa 32. And they spread, among the Israelites a bad report. Nanguli ang mga spies ug naghatag og bad report about the land they had explored. They said, same lang ganina, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. So unsay point, usahay ang atong mga madungog, maura po'y rason na ma-pressure ta. Miskan wala gyud ta sa exact na posisyon. Kung tan-awon nato diriya, nanguli ang spies nga naghatag og bad report, pero pag uli nila, maupod to'y reason nga nagpanic ang uban mga taga-Israel. Wala sila nakaadto sa promised land, katulang 12 kabuok, pero nadamay sila sa panic. Nganuman, fear multiplies when we listen to discouraging words instead of God's truth. Amen ba? Amen. Ikaw lay nagahatag og ways na ma-discourage ang imuhang kaugalingon. Example, wala pa gani ka nag-college, nahadlok na ka nag-college, kay ingon man gud si ate, lisod ang college. Wa bagay ka nakatry. Another, board exam. Layo pa kayong board exam, dili na ko, nahadlok na ko. Wa bagay ka kasulod sa testing center, nag-review pa gani ka, nahadlok na ka. So unsay point, careful sa imuhang ginapaminawan. Kay, pwede na makakos o pressure sa imong kinabuhi. Now question, if imong tan-awan imong katapad, ang iyang mga pulong, panalangin ba? Na-bless ba ka sa iyaha or siya'y reason na mas na-discourage ka? Na careful sa imong ginapaminawan. And ang pinaka-last, ato ang mind. Mo ba natong battlefield, no? Kanang weird kaya natong mind ba? Kay miskan pagtabunan nato tong dalunggan, tabunan natong mata, wa tay nakita, wa tay nadungog, pero atong utok nagagana. Nagahimo tag mga situation nga wala man nahitabo. Naga-create tag mga stories nga wala pa man nahitabo. Grabe ta ka storyteller, na unsa na jud. Naghigda ra ka pero mo utok di na ko kapasa. Di na ko wala na jud ni, wala na jud ni, wala na di jud mi maminyo, wala na jud ni. Naghigda ra gani ka. Na unsa naman Sige. 13:33. We saw the Nephilim. Kanang Nephilim, mga giants na sila sa Bible, sa Old Testament. Sa yalo ko mo diretsyo, we seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Unsay point ani? Pag-abot sa spies, sa land of promise, nakaingon sila nga, hala,
Dagko mga kayong giants, mura na tag grasshopper sa ilang pananaw. Nya sila pod mismo, githink pod nila nga gamay kay sila. So unsay point, ang ilang perspective naka-base sa ilaha o naka-base sa giants. Kung tan-awon ninyo, horizontal. Ngano horizontal man? Example, ako tong isa sa spy. Feeling na ako, di na ako ni kaya kay gamay kay ko. Tapos na po'y giant. Dili jud niyo kaya kay gamay ra jud mo. So ikaw mismo, nakagibutang na perspective sa imong kaugalingon, plus ang mga people around you, napadyo perspective na gibutang sa imuha. It's just horizontal. Ngano mo tuo man ka sa imuhang mga tao na kauban? Ngano mo tuo man ka sa ginaingon sa imong self because sometimes weird bitag utok. Why not make it vertical? Ayaw tuo sa horizontal na maginaingon sa mga tao, but tuo sa vertical, kinsay nasa taas, si Lord. Si Lord ang nakakita sa past, present, future. Si Lord ang mas nakabalo kay outside time si Lord. So ayaw tuo sa mga ginadefine sa mga tao sa imong palibot. Because you are not defined by those people. You are defined by the grace and by the love of God. Amen. Sige. Now, fear takes root when we make wrong assumptions about the future. Unsa na assumption? Kana mga nag-una-una ta ba? Wala pa gani proof, feeling nato, ay mo na jud ni. Wala pa gani ka ni try, ay wala na jud ni. Di na jud ni kaya, wala na jud, hadlok na jud kay ko. Wa pa gay kakasugod. And when we shift our focus from what we cannot do to what God can do through us, fear loses its power. Amen ba? Amen. Pag-focus sa mahimo ni Lord sa imong kinabuhi ug sa dili lang imuhang kaya. What seems impossible from our viewpoint becomes possible in His hands. Kung feeling nimo karon imposible kayo na magkabalay kag ingon ana kadako, ayaw kahadlok. Ayaw pagduha-duha because kung gipromise na ni Lord na hatagan kanyag balay, hatagan ug hatagan jud ka ana ni Lord. Dili og dili makawat sa kaaway ang gipromise ni Lord sa imuha. At the same time, kung unsa ang gipromise ni Lord, dili na mo balik sa iyaha nga wala natuman because He is faithful. And we fear what we see. We are overwhelmed by what we hear. We are anxious about what we assume. So careful. Imagine, bit nato tong lawas. Portal, mata. Portal, ears. Portal, mind. Bit nato ang mga portals sa fear. So careful. Careful lang jud. And, tanawa. Balik tayo sa tong 3 portals of fear natay. Eyes, sunod. Ears, sunod. Mind. Now, I'll show you a picture. If kaila mo, di na ko ni siya mama, pero kani siya si Marie Curie. One of the greatest scientists. And siya actually ang nakadiscover sa radioactivity. Pero weird kaayo. Ang iyang na-discover na radioactivity ang reason nga nupod siya namatay. So, dili nato kaya may kipanghambog ang ato ang knowledge. Unsay ma-learn siyang life. Worldly knowledge and achievements, no matter how extraordinary, cannot protect us. Miskan pag nag-top 1 ka sa law, nag-top 1 ka sa board exam, miskan pag summa cum laude ka daraa, dili na makasave sa imuha. Kay ang mahatag lang ana, panandali ang kalipay. After, wala na. Malimtan sa tao kinsay top 1, kinanapoy bagong top 1. So ayaw, di ba, nagtando mga top 1 diri ah. So di ba, ang point lang jud diri is, ayaw ibutang ang imong success sa knowledge lang. Another person, kung fan mo world history, dapat kabalo ka ani kong. Kani siya si Alexander the Great. Isa ni siya sa pinaka-amazing na sundalo sa tanan laban ni Alexander the Great, wala siya napildi. Bata pa lang ni siya na sundalo and isa siya sa naka-establish sa Macedonian Empire. Dako kay na siya na empire. Pero unsay point na ako diri ah. Amazing kay siya na-achieve. Strong kay siya. Pero kung si Rizal namatay 35, siya namatay 32. Mas bata pa kay Rizal. So unsa man? Ang na-learn nato, worldly power and accomplishments cannot guarantee life's ultimate victory. Miskan pag ikaw ang pinaka-amazing na sundalo daraa, pagkuhaon ka ni Lord, kuha na jud ka.
And sikat jud kining isa. Remember ninyo ni? Katong sa Ocean Gate, na Titan na ang sakay diri kay mga billionaires. Kay gusto nila tan-awon ang Titanic sa kadahag kwarta sa kabalo sa himuon. So okay ra din dili kita anak pud kadato kay murag weird man kani sila. Yan ang matay ra pud. So ang point diri even the most advanced equipment, wealth, and careful planning cannot guarantee success, safety, or happiness. So ayaw kaayo gukod sa panalangin sa kalibutan. Ang ginaingon mo sa kalibutan dapat ingon ani. Na maka-travel ka, na kay passport, maka-graduate, maka-work, daghan pa jud kag maleta-maleta na kwarta. Oh, waweks. Pero I am not telling you, church, nga dili pud nato ni sila i-aim. I-aim nato ni sila. Ang mali lang jud if i-aim nato na wala na si Lord. Kung tan-awon nato ang next, but when we pursue success, make sure it is for the glory of God. Kung namalit lang kag sakyanan para na kay ma-post sa Facebook, ay lahi na. Pero kung namalit kag sakyanan para magamit sa ministry, praise the Lord. Di ba? Kung naningkamot kag eskwela para lang kay ma-note na summa cum laude ka, weird. Pero kung naningkamot kag eskwela kay gusto ka makatabang sa ministry, ang knowledge, ang confidence, imo nang ihatag, imo i-guide ang uban mga youth pa, then that is something for the glory of God. Let our ambitions honor Him, not define our worth or replace our dependence on Him. Imagine, nailhan lang ka sa mga tao kay tungod summa cum laude ka and nothing less. Nailhan lang ka sa mga tao tungod dato ka, nothing less, nothing more. What if di na ka dato? What if wala kay kwarta? Kung kana lang imuhang identity, then luoy kay ka. Kay mawala og mawala rajud na. So let your ambitions, so sinakabutang diri honor Him. And, warning, success in the world is, ang sang word? Limited. It can bring recognition, yes, grabe kay kang tarpaulin, pag mag-cum laude, grabe kay kang tarpaulin, pag mag-top 1, tanan-tanan, naadjud na. Wealth or fame, mas mudaghan pa jud kag followers. But it cannot give peace, joy, or purpose that lasts. Wala mo natingala, daghan kig dato sa kalibutan, minilyon, pero ngano, guba kay lang pamilya. Daghan kig dato sa kalibutan, kaya mo abroad, minsan pagtaga-adlaw, pero ngano wala sila kalipay, sila mga social media account. Daghan kig successful, daghan kig okay ang ilahang panang ilahang balay, pero ngano mag-suicide man. It's because it's not about the worldly success, it's not about what the world can give, but what the Lord can offer. Amen. No warning. The truth is, kung limited ang worldly success, ang truth diriya is, the highest victory in life is not found in wealth, fame, or earthly achievements. Asa makita, it is having, unsang naka-red church, personal and intimate relationship with Jesus. Amen ba? Amen. Unaha jud ang source before ang resources. Kaya ang mga resources, limited. Ang mga resources nga naata diri mawala ug mawala ra jud ni. Pero si Lord is unlimited. Sige. So our greatest triumph, our greatest success is knowing God. Having a personal relationship with Jesus. Do you agree with that, church? Amen. But what if? Kabalo na jud ka na ang highest success na i-achieve nato is knowing Jesus. Pero ayoko ingna nga 24/7 ka in the Spirit. Muabot ang time nga ma-feel jud nimo nga distant ka kay Lord. Dili si Lord ang nidistansya, ikaw ang nidistansya. It's not about Him. Dili jud nato ma-question si Lord. Dili jud mamali si Lord. Pero kita, kaya kay nato biyaan si Lord. Si Lord, dili ta kaya biyaan, kita ang nibiya kay Lord. Wala ta gikalimtan ni Lord, kitay nakalimot. Wala ta gipasagda ni Lord, kita ang wala nagpakabana sa iyang presensya. So question, and i-answer lang ninyo yung self. Kabalot ang tanan that the greatest success this world can offer kay mga ano ra jud,
mga material things. But ang ma-offer jud ni Lord is spiritual success na pang lifetime jud, pang forever jud, perennial jud na siya. Pero, na-feel ba nimo na naging distant ka kay Lord? Unsa kaya ang mga reasons nga no distant kay ka kay Lord? Ang pinakauna jud no, it's about proximity. Pag may tag proximity, duol ka ba? The more ka duol kay Lord, the more nimo madungog yung still small voice. The more kalayo kay Lord, the more ni mo madili madungog. Kinsa diriya ang nasa layo pero madungog ang hunghong sa iyang katapad. Amazing. Di jud nato na madungog na hunghong paglayo ta. Mao gani dapat mas magpaduol ta, dapat mas mubasa tagpulong, dapat mas manami ta sa ato ang Bible. So, mag-present ko ani. The truth is, it's not His absence that makes us feel far. Kay wala man jud nilayo si Lord sa ato. Dili man jud nature ni Lord ang mamaya, di ba? He said that He will never leave us nor forsake us. It is the distance we have created through our own choices. Sige daw, ingna daw church, own choices. Own choices. Nalayo ka kay Lord, dili tungod nilayo siya. Nalayo ka kay Lord tungod sa imong batasan. Amen ba? Amen. Way basa-basa. Sige rag Facebook. Sige rag TikTok. Mas taas pag oras, sige chisme, sige chika, pero what joy time sa pag-devotional. It's because of our own choices. Kung familiar mo, church, tamo ko ginatawag sa psychology na IPT. Information Processing Theory. Pasabot ana, ang atwa daw mind kay mura siyang computer. Pero makalimot po daw ta. Pero nakabutang dito natay ginatawag na decay theory. Pag may untag decay theory, malimta na nato it is because wala nato ginagamit. In short, the moment mulayo ta kay Lord, dili din na siya one time na nilayo din ta. Nalayo ta kay Lord kay hinay, gradually nalayo ta because of our own choices. Gipili nato na mulayo kay Lord. But question, church, nilayo ba si Lord sa ato? Wala. Nakatry ba ka nga nilayo sa presensya ni Lord? Jesus, kung wala dyan ay grabe, smash that pride. Own choices dyan nato na. Another, aside atong decay theory, naputay ginatawag na interference. Unsa na interference? Malimtan nimo na siya kay nay bag-ong niabot. Murag sa gugma ba? Nalimtan nimo siya kay may bag-ong apple of his eye. Murag na nagdating. Ay sis, sinay mag-away na mag-uyab ha. Okay na mag-uyab mag-away ay lang ang maminyo. So, unsa na interference? Nalimtan kay nay bag-ong niabot. Murag og diri nalimtan si Lord nganuman niabot ang car. Niabot ang balay, niabot ang success, niabot na ang mga sinina, nahimo kang ingon ani, nahimo kang ani, nalimtan nimo tanan hinay-hinay nganuman, nay bag-ong niabot. Ingon ana ka weird ang gina-offer sa kalibutan. Muna dapat truth ang mauna. Faith, iwit na lang unsa emotion. Kaya ang ato ang mga kasing-kasing, grabe ka, deceitful. Sige, 3 keys to experiencing our greatest triumph. Church, sige daw, say amen if you agree. Gusto ba ta na mabalik nato og bati in spirit ang presence ni Lord? Amen. Gusto ba ta na pag mayuntag si Lord akong greatest success kay tinud-anay jud og di lang kutob storya? Amen. Because pwede kay na nimo istorya pero wala nimo gihimo. Ang pinakauna, hawd kay taani pero wa ginahimo. Go back to Jesus. Unsa ang word? Repent. Again, unsang word? Repent. How would kita mayong repent? How would kita mayong repentance? But the question is, ginahimo ba na mag-repent? Gi-admit ba nimo na mali ka? Gi-acknowledge ba nimo na nakasala ka? Ang repentance, dili lang ni sorry-sorry. Dili lang ni hilak-hilak. Ang repentance kay tinud-anay nga ni turn away ka, dili 360 ha. 180 degrees lang. 180 degrees sa imong previous na kinabuhi. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So nakita niyo, church, nagsugod ta sa mga gina-offer sa world. And sa tunga-tunga,
niingon ta na ang greatest success kinsa Jesus. Pero na yung mga oras na malayo jud ta kay Lord. Na unsaon nato pagbalik para mas ma-maximize nato ang gina-offer ni Lord na success in sa spirit jud. Confess our sins. Say the word confess. Isa pa. Pag may confess, admit it, recognize it, acknowledge it. Di lang ka pwede namin nangawat ko. Pero imo lang giingon na nangawat ka, pero wala nimo gi-acknowledge sungulod sa imong kasing-kasing na nakasala ka sa pagpangawat. Lahira nang niingon kang nangawat ka sa imo jung gi-acknowledge. Kay pwede raman na nigawas nang sa imong bakba, pero wala yun sa imong kasing-kasing. Sige, kani Jud. What is hidden or kept inside? Kung unsa nang ginatago-tago nimo sa imong kasing-kasing, if not brought into the light, cannot be healed. Amen ba, church? Amen. Kung nahadlok ka, then be honest kay Lord. Kung nakulbaan ka, be honest kay Lord. Kay the more na nimo ginatago, the more ka dili matabangan. Dili tungod kay wala kabalo si Lord. Kabalo na si Lord daan, but wala gilat ni Lord na mahimo tang robot. Gusto ni Lord na kita mismo ang muadto sa iyaha. Gusto ni Lord na kita mismo magka-develop og intentional na relationship dira sa iyaha. Kay ang tawag gani ani di ba? Relationship. So dapat active ta. So cannot be healed. Mura og sa ospital, nagpa-doktor ka, unsay sakit wala man. Ya pag uli sa bali agay. Ngano man? Wala man ka naging honest. Wala man nimo gi-admit. So I believe some of you here na convict na jud aning mag-confess. True triumph begins in, asa magbigin? Heart. No victory in life can be fully experienced while sin, pride, or fear stands between us and Jesus. Dili pasabot nga nagkasala ta, dili na ta anak ni Lord. Anak gihapon ta ni Lord, but maapektuhan ato ang relationship. Muragog sa pamilya, pag makasala ta kay Papa, anak manggihapon ta ni Papa. It's just that ang atuang relationship kay Papa na ay something wrong. Maulaw ta sa iyaha, di ta ganahan mo tanaw kay Papa, naapektuhan ang unsa relationship. Pero ang pagiging anak ug kanang Papa sa each other, wala na usab. Naunsa man ang repentance. Pag may untag repentance, di lang sorry, but it's more on heart posture. Ang imong kasing-kasing mismo ni dawat, ni admit, ni recognize nga naakay mali, nga naakay sala. Now, if you are thinking right now, never jud ko nagkasala. Uy, wow. Never jud ko na maka-honest jud ko sa akong leader. Uy, promise jud kabalo jud ni akong leader sa tanan hitabo sa akong kinabuhi. Pagpuyo, smash na nga garbo. Pride ra na, feeling ra na nimo, nagpinamati ra jud ka. Oh, unsa pa? Turning away. Unsa man turning away? Kung maoning sala diri tuyok ka 180. Ayon nagbalik din padayon og kinabuhi sa maayong dalan. That is repentance. Dili pwede nga, nag-repent naman ko pagkaugma, mauna pong salaa. Nag-repent naman ko pagka next week, mauna pong salaa. Do you think that is repentance? Sometimes, manggod, sa basic na kayo ba, perminti lang ta makaduog repentance, wala na siya effect sa ato Dili na to ginahataga nagdako na importansya, unsa ka importante ang repentance. The moment biya ma-acknowledge nimo nga nakay sala, that's the time mas ma-acknowledge nimo that you are indeed in a need of Savior. So this is really important. Unsa pa? Intentional. Dili ka, nag-repent na ko Uy, wow. Unsa pa? Transformative. Dapat na ay kabaguhan. And last, sa repentance nilang kutob storya dapat na unsa? Action. Change sa heart. Nag-turn away ka. At the same time, naging intentional ka, gibutangan, gisabayan pa dyan mag-unsa, action. And if you are convicted right now to confess something dira kay Lord, take this as an opportunity to confess everything. Kung nahadlok ka ing na si Lord, kung nagduha-duha ka ing na si Lord, kung nakay sala na wala pa nimo naingon sa mga tao nagihatag ni Lord sa imong kinabuhi, ask the Lord for strength. Ask the Lord for boldness. Because the moment imo nang tagu-taguan, dili jud ka i-heal ni Lord. Amen ba? Amen. Kabalo jud ko na yun na-convict karon. But this is the question.
We all hear God's conviction. But the question is not whether we hear it. It is whether we, unsang word, obey it. Dali ra kay moingon nga na-convict ka. Pangutana, imo bang gi-follow ang conviction? Tanawa sa imong katapad. Ngano hilo man kay na. Basi nanay i-confess unya sa imuha. Ay, basing crush jud ko niya. Ay sus, murag lahi ra pud nga pagbati. Okay, sige, balik ta. Di ba natay 3 ways or 3 keys sa pag-experience sa atong greatest triumph? O sa itong pinakauna, repent. O sa itong pinakauna, go back to Jesus. Magunsa ta repent. Again, sa itong pinakauna, go back to Jesus. Magunsa ta, repent. Ikaduha, own your identity in Christ. Sometimes, manggod, dili kay nato ba ma-experience ang fullness sa ato ang pagkaanak ni Lord because kita mismo dili gina-recognize na anak ta ni Lord. Feeling nato kain, ani rajud ko, yung mag-imot-imot dayon, hilak-hilak dayon, kanang wala kay nato ginabutangan og dako ni siya na importance ba. Mao gani gitawag ta niyang mga anak kay na siya gipanghatag sa atoa. Kita dapat mo recognize ni ani. So own your identity in Christ. 2 Corinthians 5:17, balik-balik na jud ni. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Sabay ta, basahon ang yellow, 3, 2, 1. The old has gone, the new. Tanaway mong katapad. New creation ba na? Amen. So the old has gone, the new is here. Ayaw tuo-tuo, sige pang ingon sa mga tao around you. Tuo sa kung unsay giingon ni Lord sa imuha. Owning our identity in Christ means recognizing that we are forgiven, that we are unsa pa, loved, we are chosen, and we are empowered. Not based on our performance, not on our circumstances or the world's standards, but on what Jesus has done for us. Amen ba? Amen. I-recognize na anak ka ni Lord. Dili man gud nimo makita ang imuhang value the moment dili pud nimo na i-recognize sa imong kaugalingon. Okay, example, tan-awa ang coins. Mga karaan na 25 cents o 5 cents. Pero karon kay lahi na milang color, di ba, katong murag silver na siya tan-awon. Pero kung tan-awon nato nga kwarta karon, makaingon jud ta, wa man ni value. Kagamay ra ano, so mo uy dapat G's, dapat 20, dapat 1,000. Ana jud ta dayon, dili nato ni gina-consider na valuable. Pero the moment tan-awon nimo ni siya nga valuable, na walay piso, walay 5, walay 100, walay 1,000, kung walay 5 cents o 25 cents, you will realize nga naa ni value na coin. Same sa imuha. Kung tan-aw nimo karon kay wala kay value, kung tanaw ni mo karon kay ingon ani ra jud ko, ingon ani ra jud ko te, ingon ani ra jud akong kaya te, wala pa nimo kaayo na maximize kung unsay gina-prepare ni Lord sa imuha because ginalimitahan nimo ang kaya himuon ni Lord sa imong kinabuhi. Ayaw limitahi si Lord. It's not about your age, it's not about your kahawod magstorya dira kung gamiton ka ni Lord, gamiton o gamiton kaniya because you are His child. Amen ba? Amen. Sa sugod, rejud ng kahadlok. Pero pag masugdan na nimo, asa man to be, wali din ta diretso. Inaana na yung mga feeling. Now, unsay mga practical ways. Speak truth over yourself. Pag-memorize og mga verses. Para the moment atakihon ka sa kaaway nga dili nimo kaya, talawan ka, bakakon ka, ingon ani ka, labani dayon og word ni Lord. Another, reject lies and comparison. Ayaw sige compare because we are uniquely created by God. Live out your identity. Ayaw lang ingna nga anak ka ni Lord. Ipakita sa mga katawhan that you are bringing the banner of Jesus Christ. Simple ra jud kayo maingon na Christian ka. Simple ra kayo maingon na anak ka ni Lord. Ang pangutana, makita ba sa imong hinimuan? Kung unsay mo ginapakita in public, maupod na ang imuhang private na life. Mo nang makita jud ni Lord kung kumusta na ta kay makita publicly. Sige, ato aning himon church. Ato ang
ipang storya, kani siya na mga words. Atuan ning i-declare sa ato ang kaugalingon. Again, atuan ning i-declare, you are not a nobody. Dili pasabot na naingon anak ka, wala na kay value. Dili pasabot na nakasala ka, dili naka-love ni Lord. Again, balik ta, He is gracious. Di ba? Love has a name and that name is Jesus. Go back to your first love. Sige, ato i-declare. Sige, 3, 2, 1. Ang 1, I am. Kaduha, I am not defined with boldness. Ika-3. 4. Amen. 5. Amen. 6. Hallelujah. 7. Tinud-anay nga pag-declare ang ika-8. Amen ba? Amen. That is your identity. Own that identity. Own this identity in your life. In ana ka-amazing ang gugma ni Lord. Na regardless man sa nakasala ka, si Lord ragihapon ang mobalik ni ana nga identity kay wala na wala imong pagkaanak. And ang third, last. Kung gusto nimo ma-experience ang ang ato ang greatest triumph jud ma-maximize na tugtaman. Unsa itong pinakauna, go back to Jesus. Magunsa ta? Repent. Ikaduha, own your identity in Christ. Ikatulo, delight in His presence. Presence ni Lord. Question. Nakatry, say amen lang if you agree. Nakatry ba mo church, nakapoy kay ka, tapos, nikalit ra kag worship, na feel mo yung presence ni hilak ra kag kalit. Nakatry ba ka na sa kalagitnaan si mong problema, wala na kay nasabtan, pero pagbasa ni mong isa pa lang ka verse, nakahilak na ka. It's not about hilak-hilak, it's about the presence of God. Ingon, ana ka-amazing si Lord na miskan pag naligo ka, naalang ka sa CR, nag-ampo ka, nag-worship ka, ipabati niya yung presensya. Kay dili siya limited lang inside the church. Si Lord is individually na adyo ginahimo sa atong mga kasing-kasing. So delight in His presence. Psalm 16:11. You make known to me the path of life. Awaha, in your presence is fullness of joy. Kung sad ka karon, kung nagduha-duha ka karon, kung gikapoy ka karon, kung wala na kakabaloon sa unahon on sa buhaton, wala na jud ka kasabot sa imong kinabuhi, wala na jud kalipay sa imong kinabuhi, in His presence there is fullness of joy. Wala lang giingon that in His presence there is joy. Unsa ang word na gigamit? Fullness. Ingon, ana ka-amazing si Lord. So tan-awa imong katapad. Sad ba ang baby girl? Sad ba na si baby boy? Ay sis. Again, delight in His presence. Amen ba, church? Amen. So diba, sayang kay ato ning i-grab na opportunity. Our greatest triumph is fully experienced, not just in what Jesus has done, but in being with Him daily. Yes, kabaluta, nagipakamatyan ta ni Lord. Kabaluta sa gospel, kabaluta sa salvation, nagaread ta sa word ni Lord, pero dili lang na dira akutob. Dili lang na kutob head knowledge. Dili na kutob memorize og verses. Ikinabuhi ang imuhang nabasa sa Biblia. Amen ba? Amen. Again, being with Him daily. Delight in His presence. I think makarelate ang mga mama ani. Akalang stress na okay kay imong anak sige pa jud hilak, kasabot sige bati, nya mo kay ta kag pray kay Lord kay mawala mo hilong pud imong anak. Nya malipay ra pud kalit na jud tayong bangan hilak si David. Grabe jud. Suya na jud ko kay kadlawo na kayo nya wala si pastor kay nagbiyahe pa FTRC, wala akong mama ako ra isa ba. Hilak mo kay na siya sa akong kalagot no niya na jud ko in Jesus name. I rebuke you. Luya sa akong anak ko. Yang naong ni David ato no kay, naon sa man ako mama. Na-stress na jud kayo ko ato ba, pero in His presence, nagpatugtog lang ko ato worship song, and naulian ra pud ko, nihilom ra pud si David, and okay ra pud tanan. Part of mga postpartum blues sa mga mama. Nahimo pang demonyo ang anak, I rebuke you. Kaloy ni David. Pero ani, siguro makaingon ta, last point naman makaingon ka ba nga, te,
Naga-delight man jud ko sa presence ni Lord te. Sa akong pagka-delight gyud ang presence te kay tanan ministry sa simbahan te giapilan jud ako te. Na ako sa worship team, na ako sa MPD, na ako sa usher, na ako sa MC, na ako sa Kingdom Kids, gihurot tanan ministry. Amazing. Grabe ang pagka-delight nako te. Pero tanawa ang Luke 10:38-42. Kabalo mo ani sa story ni Martha, di ba? As Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, nagbakbaklang na sila, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Kinsang una na karakter si Martha. Her sister, Mary, kinsang igso ni Martha, si Mary, sat at the Lord's feet listening to what he taught. But kani si Martha nagpabisi-bisi. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Sumbong pa siya kay Lord. Tell her to come and help me. So, unsay nahitabo, naidua ka magsuon, kinsa tong duha si Martha og si Mary. Kinsay naminaw sa lessons ni Jesus? Mary. Kinsay nagpabisi-bisi? Martha. Now, continue nato, 41. But the Lord said to her, My dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it. And, unsay nakayalo, it will not be taken away from her. Unsa day gihimo ni Mary, mas giuna niya si Jesus. So, unsay point diri You cannot fully work for Him if you are not truly in Him. Amen ba? Amen. Puno kay kagipang apilan, hurot ni mo tanan LG, hurot ni mo tanan Sunday celebration. You are working for Him, but you are not truly in Him. Busyness, even for God, without intimacy with Jesus, can leave your service empty and your joy, unsang word? Incomplete. Sige. Unahon si Jesus, unahon ang relasyon kay Lord before ang mga pabisi-bisi nato diraa. Because sometimes, ginamask out nato ba na okay ta? Ginamask out nato sa tong leader na okay ko te, kay functioning ko sa worship team, functioning ko sa MPD, functioning ko sa usherette sa MC. Masking out. Pero deep inside, ang kasing-kasing wala sa Ginoo, nagpabisi-bisi lang para sa Ginoo. And, kanina question, hapit na jud. Am I working for God? Or I am working, unsa nakabutang, with God? Na ba kay intimacy, draa kay Lord? Another, have you ever prayed this to yourself? Kanta man siya sa Fall Like Rain. Lord, may I never lose the wonder of your presence in my life. No questions kay Lord. Dili jud mabag-o ang pagtan-aw ni Lord sa atua. But ang problema kita. The question is on us. Now, church, I am telling you this. Sometimes, we keep on praying na, Lord, ayaw ko biyai. Lord, ayaw jud ko biyai, Lord, naglisod ko. But question, naampo ba nato nga, Lord, unta, dili mawala sa ako ang kasing-kasing ang imo presensya. Sige tag-about kay Lord, pero kita man ang mali. Okay man si Lord. Wala may problema si Lord. Di same man siya yesterday, today, and forever. Kita ang pirmi mamali. And ganahan jud kay ko na lyrics, jud. As in, hapit ani pagsugod ani kanta ni Mary, si Mary may atap ni kanta. Ay si Kathleen ba to? Glyza, basta pagsugod ato kay after no kay mo na jud perminti akong ginapaminawan. Tapos di ba natay verse nga nakabutang dito lang ko kanta no kay maglahip akong boses no. Uy, di ba? May I never lose. Thank you, Pastor. Kataon kong Pastor James ba? Di ba kanina siya tong, may I never lose the one, sabay po ko, of your presence. May I always stand in awe of who you are. Oh, the beauty and the gift of your friendship is unlike anything. Kabalo mo, church,
pa makabantay jud kani nga lyrics no kay amot may emotional jud ko. Kana gining sige tag-pray ba about dili ta biyaan kay Lord. Ay biyaan ni Lord. Pero wala man jud tag biyaan ni Lord. Kita lang manggud jud ang gahig ulo. Kita lang manggud jud ang nibiya kay Lord. Question. Gimingaw ba ka sa presensya ni Lord? Gimingaw ba ka atong oras na pinakauna nimo nabati ang presence? Kumusta ka karon personally? Kumusta ang imong personal devo na life? Because I will tell you, church, I am not here to preach this because I am perfect. Even I, niagi ko ani. Katong time na buntis ko as in, halos maglisod jud kog devo kay ambot ka na lain ka siya sa feeling. Yan niabot ang point nga na-rebukean jud kong pastor kay murag duol man ko kay pastor no nga taon rebuke jud na diretso. Na-rebukean ko ni pastor and then na-realize na ko ba nga hala no. Nag-start na itong isa kaadlaw. Hantod na 1 week. Hantod na 1 month. Hantod ni abot yung 2-3 months na wala jud ko nagdivo nga sulat jud ha. Cellphone ra jud ko taman. And then na-realize na ko, bahala, mingaw kaayo ko sa presensya yun ni Lord. Tanawa imong katapad. Kumusta man na siya? Usahay pod kani. Sige tag pangumusta sa lain tao, pero makalimot tag kumusta sa atong kaugalingon. Kumusta imong self? Self okay pa ba ta self? Self kaya pa ba ni self? Self parang naunsa na wrong naman ni self, di ba? And kani, ay tama di ay. Amazing kay church. Kay nagplay ko ani jud last week. Giplay na ko siya ba sa balay. Tapos, while waiting magugo sa FTRC, kay nag-part-time ko, part-time lang good. Tapos, kanang kabalo jud ko ba nga hapit na magwali. Pero wala ko kabaloon sa ako ang himuon. Wala ko sa man ako himuon, Lord. Kanang Lord, wala jud ko kabaloon sa iwali, Lord. Kanang ako ang mind good no kay very jud kay siya ba, very distracted jud kay siya. Tas amazing kayo. Sa isa na ko ka-duty sa akong client, akong work man good kay real estate. Tapos ako ang job dito kay murag ako yung spokesperson. So, pag naay mga customers na mga businessman po, na mga negosyo sa US, kay ako mo atiman sila mga attorney na mga inana na problem, sila mga parcel of land, sila mga titulo. Muna ako ang tas makig-talk jud ko sa ilaha kay ako ang amo, kay jud siya kanang coach siya about real estate and nag-create siya yung own CRM. So, inalagdating. Unya na-shock jud ko gi-share ko ni sa Dunamis. Na-shock jud ko among call manggod kay Zoom. So na time na isa lang akong call, duha lang depende sa magpa-help sa ako ang client. Yan na-shock ko kani siya si Scott. Na picture ni Charlie Kirk. Pagstorya pa lang namo, dapat among itok pero down jud kay ko ani as in down jud kay ko. Pag talk na mo ani, intro pa lang ni kay siya ingon. Do you know what dunamo is? Dunamo, that is dunamis. That's the pronunciation of the word dunamis in US. And sa mga nakabalo, dunamis is our network name. Yan ikay siya ingon, do you know what dunamo is? Yan dili ko to part sa mo ang topic pag isulod pa lang jud niya. Tas ana din ko, oh, it's in Acts 1:8, it's the power of the Holy Spirit. Tas ana siya, amazing, I knew it, you are an evangelist. As in, na ako'y recording ani sa ako ang Zoom. Tapos na-shock kay ko, ha? Ano ka ba siya? Yeah, di mo ino-ino kay Pinay. Oh, amazing, amazing. That's great. Wow, awesome. Anak ko, pero ako ang mata kay kahila ko na jugay ko ato. Tapos, wala mi nag-talk about yuta. Nag-advise siya sa ako. And amazing kay ni si Scott, until now na may contact and actually nag-donate siya for the ministry. Amazing kayo si Lord. Sa time na down kay ko, gihatagan ko niyag tao to remind me of who I am in Christ. The Lord intervened. And this week lang jud, nalapog ko isa ka call. Kabalo ang Dunamis ani, shock kay dunamo lagi daw. Dunamo ha. Shock kay ko kay ang nagbook sa ako call ang iyahang email Dunamis. Contact dunamisland.com. Ya pag-check na ko si account kay for ka ng mga parcel, mag-send kong offer ba sa iyang client. Pag-check na ko, abi na ko yung email ay Dunamis. Ang name jud di ay siyang business, like registered business sa US LCC jud siya ha. Ang nakabutang jud Dunamis Land LCC. So registered business siya sa US.
So unsay point? Sa time na broken kay ko, sa time na down kay ko, sa time nga nagduha-duha ko mo, tiwas ba ko gwali mo, padayon ba ko gwali, kaya ba na ko ni, wala na quit time, wala ko sabot sa akong gibati. It's the Lord who intervened. Gipa-remind ko ni Lord that there is power sa Holy Spirit. Gi-remind ko ni Lord that this is not about me, but this is about Jesus. And same sa inyo ha. Kung kinsa man nga Ginoo akong gina-serve, this is the Lord that you are also serving. O kung gihimo ni Lord na mo intervene, the moment hapit na kumawala sa iya ha, himuon o himuon po ni Lord sa inyong kinabuhi. Amen ba? Amen. Gina-question, biya dyan ako, tama, dyan, nga dunamis man ni. Tapos kani sila mag-asawa. Tapos nag-share ko nga ako ang husband po kay pastor. So akong trabaho no, kay mura kong nag-interview mga Christian sa US. Kung sa man ni Lord, oy. Pero na-realize na ako, sa ako ang pinaka-hadlok na moment, kay mahadlok man gudjud ko nga magstoryag mga tao, labi English niya. Lahi ra man ang sa tudlo no og kaning English kay apulo paspas kay sa mo storya ba niya. Zoom call pa jud. Nya, hadlok jud kay siya niya. Na-amaze lang kay ko ba kay, sa pinaka-dili na ko gusto, dito ko gibutang ni Lord, for me to be dependent sa iyaha. Tapos wala po ko kabalo ba nga, gibutang day ko ni Lord dito, because i-let ni Lord na makatokog mga different na mga persons para pod ma-bless ang ministry. And katong gihatag ni Scott, kay na-remit na nato kay pastor, mo nang gipampalit og mga gamit diri ang uban. Praise the Lord kaayo. And ang pinaka-amazing, one call ra na ako siya na-meet in ana na kadaghan iyang gihatag na panalangin. Amazing. Psalm 84:10, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper, pwede na dyan ko sa door, tigbantay, Lord, in the house of God, than dwell in the tents of the wicked. Mo niya ang prayer ni David, bahalag sa purtahan lang dyan ko, Lord, basta Lord, makatamak, makahawid lang ko sa imong balay. And ang last, Psalm 27:4. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, prayer ni David, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Question, church, biyaan ba ta ni Lord? Faithful ba si Lord? Mabago ba si Lord? Mabago ba si Lord? Dili. True victory is not about what we do and have. It's about who we are in Christ. It's about who we walk with and where we find our joy. Kinsa kadara kay Lord? Kinsa ang imuhang ginaubanan sa imuhang mga ginahimo sa imong kinabuhi? Og asa nimo makita ang imuhang kalipay? It's in Jesus. Muna, i-end nato ni siya na preaching with this verse. Balik-balik na dyan kayo ni feel nato no, kay basic na lang, but this is actually the point of this one. Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ang namanggod sa unahan ani, story ni Lord, katong, ngano mabalaka man ka, na even gani ang mga lilis na isinina. Ngano mabalaka man ka na even gani ang mga birds kay hatagan ako mga pagkaon. Ikaw pa kaya na anak nako, ikaw pa kaya nga gihigugma nako, dili nako hatagan og panalangin. So mo na siya unahon dapat si Lord. So balik ta church, unsa tong 3 keys to experiencing our greatest triumph. Pinakauna, go back to Jesus, repent. Ikaduha sa to, own your identity in Christ. Ikatulo sa to siya, delight in His presence. Balik, kung sa itong pinakauna, go back to Jesus, repent. Kung sa una na letter. Una na letter sa go back, G. Next, sunod. Kung sa to, own your identity in Christ. First letter, O. And ang sa pinakalas, delight in His presence. One thing will still remain, and that is God. In ana, ka-amazing si Lord sa ato ang mga kinabuhi. He is our greatest triumph. And church, before we end this, can we just all stand? Pwede ba nato ni basahon? Sige, sa makatindog tanan. Sige church, atong basahon in 3, 2, 1, go. After everything, one thing still remains, and that is God. True success is not measured by the applause of the world,
the treasures we gather, or the heights we climb, but by the moments we spend with Him, the salvation we have in Christ, the peace He gives, and the joy that cannot be taken away. All achievements, all possessions, all praise, they may fade and pass away. But one truth endures. Unsa? God is everything. And last, church, 3, 2, 1, go. At the end of the day, when we stand before Jesus, He will not say, "Well done, my good and faithful teacher, engineer, businessman, or millionaire." Titles, achievements, and wealth will fade away. What will matter most is hearing Him say, "Well done, my good and faithful servant." Ato ang palakpakan si Lord.